Okay, good evening, everyone. Let me first share my screen. So I hope that you already listened to the first part of this series. So this is my second and final installment about being incoming adults. Sorry, so I need to. Yeah, this is the fifth slide. Okay, sailing through college, almost adults. So our objectives for tonight is first to become aware of the present realities of late adolescence. So nung unang part, ang tinalakay natin ay tungkol sa mga middle adolescents na nasa edad na 14 to 17, 14 to 16 for females and 15 to 17 for males. And then sa ngayon naman, no, from 18 to 21 yung ating age group. But yun ay part ng adolescent stage. So layunin natin, no, na maging aware kayo ano bang nangyayari sa inyo sa edad ninyo. Second is to get a more detailed understanding of the developmental tasks expected during late adolescence. So kung napanood nyo yung unang part, makikita nyo doon na meron tayong mga binigay na developmental tasks na dapat kayong maging aware, no, para alam ninyo kung ano yung tamang response sa mga nangyayari sa inyo. And of course, to gain wise biblical counsel for almost adults sailing through college. So again, these are for the almost adults. So siguro dun sa mga nakapakinig ng unang part na i-apply nila, nasimulan na nilang i-apply yung mga developmental challenges and tasks. So ngayon dadagdagan natin yun para mas maging malinaw. So after middle adolescence, gain increasing confidence to be interdependent. In late adolescence, children seek to have a solid and stable personality and perspective in life. So kung atras tayo ng konti sa mga early adolescents, excited sila, syempre optimistic sila, no? Maganda yung pananaw nila, excited sila sa mangyayari sa kanila pagtungtong nila ng college. Pagdating naman sa middle adolescence, nagkakaroon ngayon sila ng transition from being dependent on the presence and love of their parents to interdependence. Kung paano nila makakapag-adjust sa pagbukod na hindi nawawala yung tulong mula sa kanilang mga magulang. So ngayon naman, sa mga late adolescents, ang goal ng mga ito ay magkaroon sila ng solido at stable na personality. Ano? Pansinin ninyo yung mga nangyayari sa kanila. So, nung una, no, masyado kang mapusok at rebellious ka kapag tinatama ka, tinuturuan ka, sabihin mo na no. China-challenge mo yung mga authorities mo, china-challenge mo yung current perspective nila, yung itinuro sa bahay. At ngayon, nagmamature na yan. Okay? Meron ka ng mga differing opinions. Hindi ka na yung sobrang nag-aalab, kundi you are organizing your thoughts on different issues, no, concerning different issues. Pangalawa, dati mahilig kang manisi ng iba, no, dahil sa nangyayari sa iyo, no, dahil sila yung nag-iimpluwensya sa iyo. Ngayon, mas nagiging responsable ka na kapag nagagalit ka, kapag natutuwa ka, kapag naiinis ka, no?
you are being more responsible to your feelings, to your thoughts. Okay? So yun ang nangyayari sa iyo. You're not telling other people na galit siya sa akin, no? Kundi you can distinguish your emotions, no? And you are accountable for it. Third, from having an idealized romance na gusto mo ganito yung magiging girlfriend mo or boyfriend mo, ganito yung magiging crush mo, no? Tapos gumagawa ka pa ng music video sa isip mo. Ngayon, no, meron kang growing ability to love maturely. So, last, dati, no, tanggap ka lang ng tanggap ng mga school activities or you're so busy with your with so many activities related to your studies. Ngayon nagnanarrow yan, no? Kumikipot yan para mas maging focus yung resources mo sa mga key interests mo. So napipili mo na kung ano yung mga paglalaanan mo ng oras, kung ano yung paglalaanan mo ng pera, no, ng emosyon mo, yung pagod mo. So those are overall observations for late adolescent stage. So sabi ni Bruce Naramore, yung ginagamit nating reference, no, yung pamagat ay Parenting Teens, Living with Teenagers, and I would quote, "This progressive integration of new abilities into their lives was the product of both their attachment to their parents and their ability to separate from their parents. Their closeness to them provided the emotional resources and models of training they needed to incorporate into their lives. Separating from their parents enabled them to test those resources and make them their own." So lahat ng natutunan nila nung mabata-bata pa sila, yung mga naranasan nila, no, sa school, even sa mga relationships, no, on how they handle their own emotions, their thoughts, their responsibilities, lahat ng 'yon ay binubuo at ginagawa nilang kanila, no? So, in other words, in late adolescence, children are maturing from naivety. Dati, hindi ka masyadong aral, hindi mo pa naranasan yan, hindi ka pa naturuan sa ganito, no? Ngayon, things are almost getting real. So, nandun ka pa rin sa journey towards the reality of your experience, of your personal experience, no? Pero medyo nakakaalagwa ka na, kumbaga. Malayo ka na doon sa ignorance, no? Sa naivety na hindi mo alam yung mga ganung bagay. So ngayon, unti-unti mo nang naintindihan ano ba yung totoong nangyayari. So paliwanag pa natin yun. One of the characteristics of late adolescents are they spend most of their time with friends than their family. So, meron silang attitude na mas gusto nilang naririnig yung mga opinion ng kanilang mga kaibigan, yung interests nila, no, sinusubukan na malaman at makijive doon sa kanilang mga interests, even sa mga nararamdaman, no? Kaya sumasali tayo ng mga peer groups during college, no, para malaman natin kung saan tayo sasama. Okay? Mas pipiliin mo 'yon, no, mas matagal mo silang nakakasama kaysa umuwi ka sa bahay every weekend tapos ganito lang yung makikita mo sa bahay, no? So, nakikita mo yung difference ngayon. Meron naman na they move out of their parents' homes or absent themselves so much that they are no longer a functional part of the daily family unit. So dahil palagi kang wala sa bahay, hindi ka na sinasama sa mga daily chore assignments, no? And parang
feeling mo malaya ka na, gano'n. No? Kumbaga, hindi mo na kino-commit yung sarili mo sa mga pangyayari sa loob ng bahay. Others leave for college or take jobs with longer hours and greater responsibilities. Dahil nga gusto mo mag-explore, no? Gusto mong ma-challenge yung mga natutunan mo. Mas mainam na nandun ka lang sa dorm and try to exploring things, or you get a job na matagal-tagal, no? Siyempre, ang punto mo dun, gusto mong maranasan to. Okay? But there's a reminder, no? Even after having a good experience during early and middle adolescence, they still have to bear a few more years to fully incorporate new ways on how to live. Kahit sabihin mo na medyo nakakaalago ka na, hindi ka na masyadong excited, hindi ka na masyadong rebellious, medyo na-manage mo na yung emotions mo, kailangan mo pa rin ng panahon para mahasa iyon, no? At unti-unti, mabubuo mo na siya bilang ikaw, kung paano ka mabuhay at kung ano ang ipoportray mo sa marami. Some still struggle with postponing an immediate gratification for a longer gain. Dahil nga may struggle ka pa sa mga resources mo, syempre yung gusto mo agad makuha, gusto mong kunin, 'di ba? Like makakakain ka na ng mas masarap, no, kaysa sa lugaw. O kaya naman mas gugustuhin mong magbakasyon sa malayo kaysa mag-ipon para sa advanced studies mo for your masters or for your PhD, no? Yun yung nagiging struggle ng ilan. Some would experience incredible loneliness if they're far from home. Hindi lahat, no, excited na maging mag-isa. Yung iba, hindi talaga sila makapag-adjust agad, no? Kasi attached sila sa mga parents nila. Andun yung comfort nila pag umuwi sila ng bahay. Tapos nung nag-dorm or napalayo lang para mag-aral, feeling nila na homesick na sila, no? Some would still rebel against authorities concerning moral, spiritual values, and challenging economic or political views. So, agad-agad gusto mong mag-comment sa mga issues, lalo na ngayon, no? Daming lumalabas na mga kontrobersiya. Gusto mo agad makilahok, gusto mong mapakinggan ka, no? At hindi mo maipirmi yung sarili mo, no? Na piliin kung ano yung mga issues na pag-uusapan mo, no? Ngayon nagsa-struggle ka na maging firm sa mga positions mo on some important issues. Okay? And lastly, some believe themselves to be more intellectually or emotionally volatile than their parents. Feeling nila, no, pag-uwi nila ng bahay, mas marami na silang alam sa mga magulang nila, mas kaya nilang i-handle yung mga emotions nila compared sa mga magulang nila, no? Merong ganong feeling yung mga late adolescents. So, yun yung mga makikita natin, no, na hindi agad-agad yung pagbabago, no? Ngayon pa lang sinasanay mo na yung sarili mo, no? Paano ko kaya bubuin to sa personalidad ko? So, yun yung developmental task, no, na dapat nyong malaman. Isipin nyo para tayong nagkakaroon ng mga reflection questions, ano. So, may bibigay ako mga tanong sa inyo at maaari nyong sagutin, no, as you hear this lecture. Tingnan muna natin na dito umiikot yung inyong developmental task. Una, the need to pull together your varied psychological resources into an organized, harmonious, functioning personality. Sa
sa DSM, no, or yung Diagnostic Statistical Manual, yung ginagamit ng mga psychiatrist, kapag ang personality ay nakikita or no-observe, no, by the age of 18 onwards. So kapag merong mali or merong nakikitang abnormality, no, yun ang tinatawag nilang personality disorder. So merong ano yun, no, merong punto yun, no, na yung mga natutunan mo nung bata ka, gusto mo na i-organize ang lahat ng yon para buuin ka. Yun yung sinasabi ko kanina pa, no? Kumbaga sa baking, you prepare all your ingredients. Okay? And you mold them before you bake them. So mong magkaroon ng hulma, magkaroon ng shape yung pagkatao mo, no? O yung pangalawa naman, the need to consolidate your own unique personal identities. Pag sinabing consolidate, nandun na yung baking process. Doon mo na malalaman kung tama ba yung nilagay mong harina, yung tama ba yung nilagay mong asukal or yeast, di ba, no? So, sa punto ng buhay mo na yan, yung mga na-acquire mo, no, nung mabata-bata ka pa, mako-consolidate na yan. Kaya nga yung term na ginamit natin kanina, solid and stable. Yung hindi madaling maimpluwensyahan, yung makikita mo na meron kang distinction sa ibang personalities, no, sa ibang tao. So let's break this down into questions. So yung una, yung basic question, who am I? Sino ako? So yung goal ng tanong na ito is to have a distinctive me in contrast to you or others. Dati, di ba, pagka nag-i-introduce tayo, sinasabi lang natin yung pangalan natin, yung edad natin, lugar, kung sino yung magulang natin, kung ano yung favorites natin. Pero habang lumalaki ka, nagkakaroon ka ng mas malamang pagpapakilala. Diba? Ako ay mabait, ako ay studious, no? Yung mga laro na never have I ever, no? So yun yung mga activities na makikita mo yung kaibahan mo in contrast to others, no? Mas magagalitin siya. Ako kalmado lang, no? Kaya kong sumabay sa mga malulupit na teacher. Mga ganun, ano. Hindi ako madaling makuha ng mga jokes. Yan. Yun yung goal nito, no? Who am I? So ang scope ng tanong na ito is your physical abilities, anong kakayanan mo, yung skills mo, no? Mabilis ka bang mag-type, no? Magaling ka ba sa ganito, sa ganyan? Okay? Self-concept, no? What do you believe about yourself? What do you think about yourself? Overall strengths and weaknesses. So, isipin mo na gabay mo yung tanong na to kapag gumagawa ka ng resume. 'Di ba? Isipin mo na merong resume, 'di ba? Yung picture mo, personal information mo, tapos meron kang mission statement, tapos meron kang mga acquired skills. Halimbawa, magaling ka sa Microsoft Word, Excel, mahilig ka sa Photoshop, 'di ba? Tapos nilalagay mo doon kung ano yung mga current experience mo, no? Yung educational attainment mo at yung isa sa pinakamahalagang parte, yung character reference. Sino ang support mo na tumulong sa yung mahubog bilang tao? So yung tanong na ito, makakatulong sa paggawa mo ng resume. Second, what will I be? Ano ang mararating ko balang araw? Ano ang kahihinatnan ko? No? What will I be? Sino ako pagdating ng araw? So ang goal ng tanong na ito is to find a vocation or career that is worth spending my current resources on.
O ngayon, marami kang oras, no? Ano ba gusto mo maging? Gusto mo maging volunteer? Gusto mo maging businesswoman, no? Online seller? Or gusto mong magkaroon ng trabaho na fit sa course mo? Or perhaps you want to be a mother already, no? In the near future, sa iba, no? Gusto nila mag-PMA, no? Pahinga muna anak, or economics, no? Home ekananay, yung mga ganun, ano? So ang saklaw ng tanong na ito is from short to long-term plans that serve your consolidating personality. May mga nais kang marating na short-term lang, gusto mong maranasan, pero nag-aambag siya dun sa long-term plans mo. No? Halimbawa, gusto mong makatungtong ng master's or doctorate degree. So ngayon, ngayong taon na to, magtatrabaho muna ako, tapos mag-iipon ako para doon sa pinakagusto ko talaga. Gusto kong makatapos ng pagiging doktor, no, sa academics, gusto kong mag-explore, no, gusto kong mag-travel, no, pwedeng ganon. Kaya yung tanong na ito magiging gabay sa iyo sa pagsagot ng question na to. How do you see yourself 10 years from now? Meron ka na bang trabaho? Meron ka na bang pamilya? Meron ka na bang investment? Meron ka na bang mga insurances? No? Meron ka na bang stocks? Ano? So, yan. Pangatlo, whom will I love? So, ito naman ay to prepare for a clearly defined lifelong companionship with the opposite sex. 'Di ba? Kanina pinag-usapan natin yung beliefs, pinag-usapan natin yung vocation or yung commitment mo, long-term commitment mo. Ngayon naman, hindi maiwasan na mapag-usapan natin yung romantic part, no? So yun, it's mainly romantic. Okay? Hindi natin sinasabi na agad-agad karoon ka ng boyfriend or girlfriend. Ang sinasabi dito, you have to prepare for a clearly defined lifelong companionship. So kasi hindi lahat ng relationship, no, ay magtatagal, 'di ba? Halimbawa, sa mga naniniwala, no, sa dating, some people would date many na gusto nila na makita kung same sila ng interest. Sa iba nga, ang belief nila, no, opposites attract, no? Hindi ko alam kung pasok nga dito yung collect and select, ano? Kaya kung maiisip nyo rin, ano, na yun, may mga short time lang, no? Yung may mga shota, no? Yung doon ang galing yun, ano? But it's way more intimate. What I'm saying is, you have to prepare should the right person comes. 'Di ba? Ihanda mo yung sarili mo for lifelong companionship. May mga matitira at matitira, maybe your best friend, no? Of course, because it's mainly romantic, syempre ang goal mo is you want to get married, no? At ito rin yung babasag sa mga tanong pagdating ng Christmas or pagdating ng holidays, yung mga tita mo, no? Kinamaya mo, tapos bineso-beso mo pa, tapos bigla tinanong, ba't di ka pa nag-aasawa? Di ba? May trabaho ka naman, stable naman yung job mo. Ang tanong, handa ka na bang mag-asawa? No? Handa ka na bang magkaroon ng kasama habang buhay? So ito yung tanong na yon. Sunod naman, no? This is a reminder. Yung first loves mo when you were younger can have a lifelong impact. Maybe kaibigan mo man yan, kababata mo man yan. And your parents are one of them. And your relationship with them will make or break your pursuit of a romantic relationship. Kaya may mga kabataan, no, may mga late adolescents na they either defend their romantic partner or they will follow their parents, no?
Yung iba, sasabihin nila, hindi nyo kasi kami naintindihan, nagmamahalan kami. Di ba, no? Yung mga napapanood natin, no, sa mga romantic movies, no? Kapag dahil sa tradisyon, dahil sa personality, no, or dahil sa business, no, they would either make or break the romantic relationships. Fourth, what do I believe? So, this is related to the first question. The goal is to establish a firm perspective and purpose in life. Alam mo, darating kayo sa punto, no, na kapag napagod na kayo, ang tanong doon no, what makes me press forward, no? Ano yung nagbibigay sa akin ng dahilan para bumangon araw-araw, para mag-aral? So, doon na nakukuha niyo yung filosofiya niyo sa buhay. Hindi lang 'yon. Ano ba yung mga spiritual commitments ninyo? Saan niyo hinahanap yung soul ninyo, no? 'Di ba? Talamak yung paggamit ng term na soul searching. 'Di ba? Yung iba nga nagso-soul searching pa rin hanggang ngayon malapit na yung November, baka mahanap na nga nila, no? And some would ask their faith concerns, no, and decisions. Is this what I believe really? Is this my my lifetime purpose in life? Okay? Mga spiritual commitments na 'yan. So that is the scope, no? Philosophy, spiritual commitments, faith concerns, and decisions. 'Di ba kung mapapansin niyo sa company, no, meron silang mga vision, mission, goals. No, kasi merong nag-start na isang tao na nakita niya na ito yung goal niya sa buhay. So tinayo niya tong company na to or tinayo niya yung organization na 'yon. Ganon din sa atin personally. We have a life statement, mission statement. We have our personal goals. 'Di ba? Related 'yon sa question 1. Short-term and long-term goals. 'Di ba? So, being exposed to many people with different values makes you consider, then incorporate or reject. Dahil marami tayong influences, no, sa buhay, maraming nagtuturo sa atin, baka di nyo lang alam, natuturuan na pala kayo, no? You might incorporate their belief or not, no? Sabi nga ni Bruce Naramore at ni Vern Lewis, again, and I quote, "To put this into biblical terms, late adolescence wants to move away from the law or legalism toward a more mature, love-based, or a set of moral commitments. They are realizing that moral decisions need to be made on the basis of respect for life and a love for others. This is not on an arbitrary code of do's and don'ts." Kumbaga, hindi ka na nakaasa doon sa sinasabi ng nakaka-impluwensya sa'yo na wag mong gawin to, wag mong gawin yan, no? Nagkakaroon ka ngayon ng wisdom. Paano mo i-apply yung mga natutunan mo at kung paano mo ma-affirm, no, na ito yung paniniwala mo, no? That is the essence of this question. So in summary, late adolescents still have a lot of growing to do and most of their lives still lie ahead. But as their personalities gel, their lives take on a much more settled and less changeable flavor. From that time forward, their growth usually comes by gradually maturing and slow changes in their personalities rather than by some radical or overnight alterations. By the end of this period of their lives, they should have largely grown out of their need to be dependently taken care of by you and learned instead to be independent like you. Those are the basic features of late adolescence. Hindi ka na madaling madiktahan. No? Meron ka na nabubuo na yung sariling pananaw, sariling pagkakakilanlan, at sariling layunin sa buhay, no? Na gaya ng iba, no? But you are who you are. So ano ngayon ang tinuturo ng Biblia
na may kinalaman sa pagiging late adolescents. Babasahin natin yung Ecclesiastes 11, 9 to 10 and Ecclesiastes 12, 1 to 2. Ito ang sinasabi diyan. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. But know that for all these, God will bring you into judgment. Therefore, remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh. For childhood and youth are vanity. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. So ito ay tinuro ng mangangaral, no? At ang kanyang observation ay everything is vanity, no? Sa silong ng araw, no? Walang saysay ang lahat ng bagay. Everything comes and goes, no? Everything is not worthy, no? That's why sabi niya, since wala namang kabulan ng lahat ng bagay, uminom na lang tayo at kumain, for tomorrow we will die. Pero ang sabi ng mga ngaral sa bandang huli ng kanyang sinulat, ano, ay mayroong kasiyahan ang pagiging isang kabataan. That's the first one. While you desire opportunities to pursue your passion, God will summon you to judgment anytime. Siyempre, gusto ko mag-enjoy. Sabi nga natin, no, life is sweet for the youth. It is something you must rejoice in. Hindi siya yung inisip agad natin, puro trabaho, no? This is the part where we have so much time, strength, no? We are acquiring resources, di ba? Kaya ang hilig nating mag-volunteer, ang lakas nating tumambay, no? At yung iba subsub sa pag-aaral. But being a youth is being vigorous in doing what they want. No, kaya nga they pursue their passion. But the Bible says, anytime God will summon you to judgment. Lahat ng inisip mo, ginawa mo, naramdaman mo, lahat ng yan ay isusulit mo sa Panginoon. And your resources should prioritize what are the important things. At ang sabi doon sa Ecclesiastes 11, you have to be aware of the evil in this world. And you have to confront the sin, no? And sorrow. Because of sin, there came sorrow, dumating. Yung paghihirap, no? Magpagpapawisan natin yung mga pinaghirapan natin, no? And that makes us realize that meron palang kahantungan ng mga bagay na ito. At ang sabi ng scripture, bago ka pa mapagod at sabihin mong walang kabuluhan ng mga ginawa mo, kailangan mong isipin na merong lumikha sa iyo. Merong nagbigay sa iyo ng pagiging kabataan. No? Our youthful pleasures will betray us until we understand that the greatest pleasure in this life is found in our Creator. Alam niyo, maraming nagsasabi na huli na ang lahat para sa kanila, nasa huli ang pagsisisi. But I believe that the guilt and the regrets are at the end if you will not realize that there is radical change in Christ, no? Sa ating manlilikha. Nasa huli ang pagbabago. At kung maintindihan mo yung dapat na pagbabago, hindi masasayang lahat ng iyong pinagpagura nung kabataan mo. No, everything will make sense. So, yun ang conclusion natin.
no? Sailing through college as an almost adult or almost adult is only a small part of the vast sea called life. Hoist your sails, reinforce the hulls, take your time to explore, enjoy the ebbs and flows. But remember, every sail must return home, and the voyage must be accountable for. Be accountable for. So, makita nyo rito, no, na yung paglalayag sa buhay kolehiyo, no, ay minsan lang dadaan. Pero enjoyin mo pa rin. Ang mahalaga, na itutuon mo ng unti-unti yung iyong sarili sa mga bagay na mahalaga. Pero tandaan mo, minsan lang ang buhay, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Every sail must return home and the voyage be accountable for. Unaccounted for. So ang tanong, will yours be worth it? Kapaki-pakinabang ba? May kahulugan ba yung ginawa mo bilang kabataan? Doon lamang ako matatapos. Maraming salamat. Thank you for your talk, Pastor Eman. So we'll now move on to our Q&A portion. But just a few reminders first. Please keep your questions short and to the point so that we can have more time as many questions as possible. Please avoid asking questions regarding very specific cases that might involve sharing private information. As for live questions, please use Zoom's raise hand function to be acknowledged by me, your moderator, or send them through the Zoom chat or privately to our RCM Zoom host, Brother Joseph Medallion. Brother Jonathan Medallion, sorry. And those joining via FB Live may ask questions by sending them in the comment section or by sending a private message to the RCM FB page. And your questions will be forwarded to the speaker as time permits. So again, we highly encourage anyone who will raise their hand and will ask a live question. I will call out you immediately and put you in priority. So we have our first question for you, Pastor Eman. Do you think it's normal to feel lost during college? How can the adulting youth better handle these emotions? So, thank you for the question. No? You are in the right venue to understand that situation. Normal lang po na ma-feel lost, no? Sino ba naman ang alam na alam agad ang pasikot-sikot ng UPLB, no? Wala naman sigurong pinanganak na nakalulon ng GPS. No, we feel lost, no? Every now and then, feeling lost figuratively and literally, geographically, 'di ba? You feel lost sa mga kailangan mong gawin when you enroll, 'di ba? Minsan nalo-lost tayo sa section natin kahit ni-research na natin sa Gmaps kung saan yung room natin, 'di ba? It's normal, no? Siguro ang magiging danger lang yan pag when you still feel lost in the middle of the school year, 'di ba? Na parang di ka pa nag-mature doon. So accept the fact that we feel lost every now and then, but you should be informed, no? Syempre, mag-aaral ka. At ito 'yun, isa sa mga magandang and providential lecture para sa iyo. Para hindi ka ma-feel lost, no? Alamin mo muna yung mga dapat alamin before you sail through college and as you sail through college. Okay, thank you very much for your answer, Pastor Eman. For our next question po, biblical po ba ang mentality na pag-graduate na ako, dapat kaya ko na ang sarili ko, kaya ko nang buhayin ang sarili ko? Ang sabi doon sa first part natin, children will leave their parents and eventually magiging companion sila ng isang adult mate, no?
They will leave and they will join to other person. Ang biblical mentality din doon ay na-affirm mo sa sarili mo confidently na you are responsible, mature. It doesn't have to be perfect, no, na kaya ko na perfectly. Yun ang danger ng being independent. Ang tinuturo po natin ay interdependence. May mga bagay kang kaya mong gawin. Halimbawa, bumili ng pagkain sa labas or mag-order gamit ang Food Panda or mamasahe papuntang Maynila, no? Pero darating ka sa punto na may hindi ka pa rin alam. At yun yung kailangan mong humingi ng tulong. So, yun ang biblical mentality. Hindi yung mere and sudden or premature independence. Ang mangyayari dapat ay interdependence. Thank you for that answer, Pastor. May follow-up question doon. Can you say that when one is independent, one is already mature? How can a person say na independent siya or mature? Pwede kong sabihin kasi na independent ako kasi hindi na ako nakatira sa amin. Pero mature ba ako na mag-handle ng finances? Kaya ko bang maipag-usap sa landlady na na hindi ako paalisin ng dorm kasi hindi pa ako nagbabayad, 'di ba? Independent nga ako na kaya kong makisama sa mga organizations na hindi nagpapaalam sa parents ko, pero can you handle the pressure of commitments, multiple commitments? No, can you handle different academic responsibilities? No, kaya mo bang um, uh, mag-commit, no, na hindi gaanong nagiging dependent sa mga magulang mo, no? Ito nga isa sa mga naranasan ko eh. Nung nagkaroon ako ng bahagharing grado, kasi yung bahagharing grado, lahat ng grado mula 1 hanggang drop hanggang 5 naranasan ko na. So dumating ako sa punto na madidismiss na ako. So syempre ayaw kong mapahiya sa mga magulang ko kaya hindi ko sila kinakausap. Pero dumating sa punto na kailangan kong sabihin sa magulang ko kasi maki-kick out na ako sa college. So ang ginawa ng mama ko, sinamahan niya ako, pumunta kami sa dean. Tapos ang sabi nung dean, kamote ka kasi, puro ka barkada. So dahil sa pakikiusap ng nanay ko, binigyan pa ako ng second chance. Naging irregular student ako. So isipin mo na lang, feeling independent ka kasi nakahiwalay ka sa magulang mo. Pero can you handle those pressures? At kung kaya mo nang ma-handle yun, no? Yung mga emotions mo, yung mga relationships mo, I think mas masasabi mong you're mature enough than to say na independent ka lang. I don't know if that makes sense, no? Pero I think that's how I interpret the distinction. Okay, I hope that that is somehow clear for all those who heard it. Thank you for that answer again, Pastor Eman. So another question here. Yeah, you have mentioned that it is somehow toxic to keep seeking romantic relationships, to choose and select, have many as trial and error, etc. But what about befriending people always and not sticking to a certain group or one friend? Is that not toxic? Kasi syempre tinatansya mo rin yung emotionality mo, 'di ba? Yun nga, I'm talking about late adolescence. Syempre wala naman siyang sinabi, no? But in the context of late adolescence, no? Isipin mo na andun ka na sa na kino-consolidate mo na yung personality mo. So magiging toxic lang siya pag you are spending so much time na parang hindi ka pa rin makapili kung saan ka sasama. Isipin mo worse, I have to exaggerate, no?
Isipin mo lahat ng student org sinamahan mo kasi feeling mo you have all the time in the world. Ang tanong kasi, sino doon yung mga sasamahan mo, 'di ba? So, meron pa ring mga distinction ng peers. Halimbawa, mga kaklase mo, schoolmate or seatmate, acquaintances, mga nakakasalubong mo sa gate. Pero meron talaga yung mga friends na doon ka lumalago, 'di ba? So, ang toxic doon, you are, I would say, wasting your resources, your time to many social groups without finding the purpose and not establishing yourself to a few. Hindi ko masasabing isa lang, kundi to a few. Ayan. Yan nga, siguro I will draw again from my experience. Dati kasi sumama ako sa cultural collective ng aktivista eh. So, yun. Dahil belong ako, meron akong inclination sa music. So, sumasama ako. Pero, anong point? Eh, sumusuporta sila sa progresibong mga ideolohiya. So, at yung nangyari nga na nadagdagan ako ng 1 taon sa pag-aaral ko kasi hindi ako nakapag-adjust ng maayos. So, nung bumagsak nga ako at nagkaroon ako ng second chance, mas pinili ko na kung saan ako sasaling student org. And I thank the Lord na nakasali ako sa isang academic organization na practice ko yung service, yung volunteerism. So, dumadating sa punto talaga na kahit marami kang kakilala pagdating ng kolehiyo, meron at meron ka pa ring sasamahan na kaya mong manatili doon, no, na parang hindi ka napapagod kasama sila. Ganun lang. Thank you very much for that answer, Pastor Eman. For our next question, what can you say to people who use their college life to just have fun and avoid preparations for the later responsibilities of life? Kung napakinggan ninyo yung lecture ni Brother Ike, yung student org, sinabi niya dun sa bandang huli, ano ba ang ginagawa mo sa college? Bakit ka pumasok ng college? Of course, be a student, no? Pero ang sasabihin ng mga activist, no, syempre meron silang pinaglalaban pero ang gusto nila na kung mawala ka doon sa 4 na sulok ng classroom. Makes sense, pero pagdating sa curriculum, syempre meron tayong kailangang pag-aralan sa 4 na sulok ng silid-aralan. At ang sabi ng tatay ko dati, no, ang ibig sabihin ng university ay one truth, no, uni veritas. So you're not just here in a particular university or college to take leisure. May natututunan ka nga pero sabog. Kaya ka nga nandun is to formally educate yourself, no? And to know what is real and what is true. So yun nga, sa mga nasa college, no, na hindi pa rin alam ang purpose bakit nasa college, kausapin mo yung magulang. Siguro kausapin mo yung magulang mo kasi hindi maganda na nawe-waste yung resources ng parents mo dahil nagliliwaliw ka lang. Sa palagay ko may problema kaya ganon. Siguro hindi nakakapag-adjust agad or masyadong nagandahan sa kurso pero hindi naman talaga yun ang passion niya, 'di ba? So, we have limited resources lang eh. May part ng enjoyment pero may part ng requirement. At yung requirement na yon kailangan nating bunuin. Kaya nga siya course. Kailangan mong tapusin. Okay, thank you very much for that, making that point again, Pastor Eman. So we have a last question here. So if anyone wishes to ask a question or is writing it up, please message me immediately or you raise your hand if you would like to have it follow it up because we are about to
and our Q&A portion. So here's the question. Should I or can I avoid failing? Is it bound to happen because God will teach me something, whether it is vocational studies or relationships? Is it a sin to fail in general? No, it's not sin to fail, especially if you are not aware of what is right. Diba? Because we are finite creatures, and we have sin in us, no, yung sinful nature natin, we are bound to fail, no. But yun nga, meron tayong kalayaan, kalooban na gawin ang tama, no. Although it is not salvific, hindi siya makakapagligtas sa atin. But we can, as God's image bearers, meron tayong pagdidesisyon, meron tayong isipan, damdamin, and kalooban na gawin ang tama. So normal lang po na magkamali, no? Meron yang isang proverb, no, na when we fall 7 times, you stand up 8. Ibig sabihin, you fall forward, no? Nalaman mo kung ano yung mali na nagawa mo, at alamin mo kung ano yung dapat, no? Hindi sa kung ano yung alam mong tama, gawin mo kung ano yung nararapat at kung ano yung kalooban ng Panginoon. So yun yung dapat na maging encouragement sa mga almost adults na whenever they feel they always fail. Now, we are bound to fail if we do not seek help, no? Kaya nga we seek to be interdependent. Kasi mabubuwal tayo, pero kailangan ng tulong. Kailangan ng magbabangon sa atin. So, yun. Dapat meron tayong matibay na prinsipyo doon. People fail miserably because they don't seek help due to their proud hearts. At yun ang ayaw nating mangyari as you sail through college. Maraming hindi nakakapagpatuloy na, no, hindi nakakagraduate kasi kaya nilang i-handle yung pressure, no? Pero sana maintindihan ninyo na sa college may mga support groups, no, na available, may mga student orgs na makatulong sa yung weakness. Pero ano din, isipin mo rin yung iyong spiritual condition higit sa lahat. At yun yung pinakamahalaga. Kahit matibay ka, kaya mong magpasa ng requirement on time, kahit na matataas ang grado mo, but if that will be an exchange for your soul, it will be vain. Okay, thank you very much, Pastor Eman, for answering the questions. So we must keep in mind that despite our failures and our sinfulness, God uses our immaturity and the pressures we are facing so that He can prepare us for the desired plan that He has, whether we know it or not. And just to quote the verse Jeremiah 29, verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope in the future. So that's it for the talk and the Q&A portion.